So yan guys, no, dito ipapakita ko kung paano ako mag-fit kapag ganito yung lalagay na base, yung may poste, tapos hindi straight yung dingding, no. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin ng isang cut lang yung gagawin natin at magiging fit na siya kung saan natin siya ilalagay. So yan, sinusukat ko, pinapantay ko yung gap, no? Tapos gagawan natin yan ng guide, yan kung ilan yung sukat na measure natin, yun din yung puputulin natin at yun ang gagawin natin pang guide at ipang ano natin, ano ba yung term na parang ikikis-kis doon sa may poste at sa may wall. So dito ay gagawin na natin yung sinasabi ko. So ganyan siya guys, lalagay natin siya doon, tapos guguhitan natin yung dulo ng plywood na yun. So makikita nyo sa video natin na ganito yung ginawa natin. Idadaan natin siya doon sa may wall para makuha niya or magkaroon ng marka kung ano ang itsura ng wall, kung straight ba siya or hindi. So susunod lang siya dun sa wall, yun yung magiging marking natin at yun yung susundin natin sa pagkat, sa pagputol ng plywood na yan para sa base. Ang ginagawa pala natin ay kitchen cabinet, no? Sa base pa lang tayo sa ng cabinet na to, L-type. Medyo mahirap kasi hindi straight yung wall at dito ay may nakalabas pa na I think mga 3 inches ata yung sa may dulo. So kailangan talaga natin ng ganitong pamamaraan. Ito yung mahirap na gawin mo pagka fixed cabinet yung request ng may-ari at hindi siya modular type. So ganito yung proseso na ginagawa natin. Medyo matagal gawin at gagamit talaga tayo ng diskarte kung paano natin mapapaganda yung gawa natin na walang masyadong maraming dugtong at malinis yung mga gawa. Ito yung mga dahilan kung bakit yung minsan maliit na project tumatagal dahil sa tulad nito, hindi pantay yung mga walling, hindi maganda yung mga pagkaka-finish na ginawa nila. Madalas kasi pagka iba yung mga gumawa ng bahay at tayo ang kinuha para sa mga home improvements na gagawin sa bahay or sa mga interiors like sa mga furnitures nila, ganito yung mga na-encounter natin. Madalas talagang hindi straight yung mga area na paggagawan natin. Then halimbawa nito L-type, hindi rin siya nakaskwala, so tayo yung mag-a-adjust sa kung ano ang meron na. Hindi na kasi natin pwedeng gawin siyang naayon sa kung paano natin gustong gawin sapagkat naka-tiles na yung ibabaw ng top ng kitchen top wall yung tawag dyan. Naka-tiles na, may sidings na, so yun yung susundin natin, yun yung dadalhin natin sa baba. So kung halimbawa hindi nakaskwala yun, yung magiging gawa natin hindi rin nakaskwala, kaya
pagka fixed cabinet, so gagawin talaga natin kung ano yung nandyan. O ayan, makikita na yung guhit. Ang guhit na yan ang siyang susundin natin sa pagputol natin para makuha, para mailagay siya doon ng tama. Yan, puputulin na natin ng mabilis. Parang si Flash na tayo. At naglagari lang pala tayo dito sapagkat hindi straight yung puputulin natin. Tingnan nyo, makikita naman kung paano dumaan yung lagari, yung paano yung nagiging pulpada ng wall na yun, diba? Hindi siya straight, so hindi tayo makagamit ng circular saw sa part na to. Kailangan talaga natin mano-mano gawin dahil may konting mga pa-curve siya at may mga putol na hindi pwedeng idaan sa circular saw. Yan, kikita nyo. Tapos dito naman tayo sa kabila, lumipat. Binaliktad natin yung plywood sapagkat hindi na siya pwede ituloy-tuloy. So isa din ito sa part na kung saan bumabagal yung mga ginagawa natin. Pero ayos lang, part ng trabaho yan. Kaya let's go. Yun, tapos na ang pagputol. Ilalagay na natin siya. Ayan na. So yan, saktong-sakto talaga yung ginawa natin, no? Kung makikita nyo, isang putulan lang yung ginawa natin. At ayan na siya. Kitang-kita yung harap ng base na saktong-sakto siya. Yun lang guys, thank you for watching, and kung gusto ng mga ganitong content, so follow at nang makasubaybay kayo sa mga ginagawa natin. Thank you.